tula tayo. Ayan. Tinanghali ng gising. Tanghali na din kami nag-breakfast. At gabi na. Ayan, alas 10 na. So, nag-aalala na ako. Hindi ko chinek doon sa cellphone ko kung may message ba ang amo ko. At tayo ay uuwi na guys, ano. So, hinihingal ako. Kasi hagdan talaga yung binabaan ko. Not unlike, wala na kasing exercise. Hindi na nga ako kasi late na yung luto ni ate. Hindi rin kasi ako nakikialam kung ano yung lulutuin doon as long wala namang binilin. So hindi ko ugali yung magluluto ka dyan tapos ganito, kahit na pwede ka namang magluto, pero ayaw ko rin yung walang bilin. Kaya ang nagluto yung landlady namin. So kumain naman ako ng chocolate na cake or cookies, ganon. Sabi ko nga, naka-free naman ako sa rice ngayong gabi, pero ganon pa rin, matamis pa rin yun. Mamaya pagdating ko doon, paliguan ko yung alaga ko, siguro mga 10:30 ganyan, or siguro pag dating ko baka napaliguan ng amo ko yun. Sana bihira lang yung ganon. More on ako ang nagpapaligo sa alaga ko kahit gabi na ako galing sa day off. So sa totoo lang guys, bitin sa akin yung day off na ganyan, lalo at hindi ko na malayan na kasi ordinary day, hanggat maaari mas maganda yung Sunday. Gaya niya, nakatambay lang ako sa boarding house. Ayun, tutulog, kakain, yung ka talaga, free. Kaya hindi rin ako nangialam magluto kasi ayaw kong ng bagay-bagay. Ayan, saktong 33, pwede na to. Maglalakad na lang ako. As long mahirap magantay ng 11. So, kung mag-aantay ako ng 11, hindi ko rin sure kung ito, may 33. Doon na ako sa bandang huli para late akong pumasok at makapag-vlog. Ay, agoy! Nalimutan ko ang maleta. Patay tayo. So, ano ba yan? Kaya ko inilipat ang... makikita yun ni ate. Ano ba yan? Kaya ako tinransfer yun para ma-bit-bit ko sana. So, dahil nagmamadali, nakita niya yun, alaala niya yun. Kasi guys, yung amo ko ay may binigay na damit, mga pangkarengking ng mga apo kong mga babae, mga style Korean. Ayan, dyan tayo galing. Mga Korean pants, short, merong skirt na saktong-sakto sa aking mga teenager na apo. Kasi ang amo ko pag manamit ay kala mo batang, kasi aslong maganda naman yung katawan niya, namandar na din sa wakas. So gabi na, na-alarma ako kasi alas 10 na pala, hindi ko na malaya ng oras.
baka mag-message ang amo ko. So magpipick up ito dito sa uusog tayo. Ayan guys, nakisiksik na tayo dito sa may space habang we're going to go back home. Hindi ako nakapag-vlog kanina. 75 years na pala anniversary. As usual, nandito pa rin tayo sa way ng Lisboa. Tayo ay talagang kailangan nang makauwi. So, ito pa rin ayan po ang China Bank, ang main. So, hindi ko pala naalaala kasi ordinary day yung day off ko, no? Sabi ko nga dati, pag nag-day off ako ng ordinary day, i-try kong mag-open account ng China Bank. So, hindi ko naman nagawa. Kasi, rest to the max po. Rest to the max ang aking ginawa. Next stop is hanggang sa uuwi na lang ay wala pa rin. Ayan, tinamad na akong lumabas kanina kasi mainit. So, ang mali ko naman ay hindi ko nabitbit yung maleta. So, try ko the next day na rest day ko ng tanghali. 1 hour. So, kukunin ko yung maleta siguro. Ayan. Ito po ay nag-change color. Kasi sa boarding house namin medyo maraming gamit kaya ganda na mooncake 75 years anniversary of mooncake. Ayan guys ang ating napupuntahan yung charts na yun, no? Ang pool sa charts na yun nakatira yung Monsignor. Isa 10 guys to, no? Ayun, doon may ilaw na yan. So ayan, tayo ay nasa tulay na. So, ito pa rin tulay na to. Wala namang iba. Dito ko hinarap sa China. Yan pong may kulay na yan ay IFC. Yan yung kulay red. Ito ay Tower, Macau Tower. Yung may blue, yan, may nag-change color po na yan. At saka itong madilim na ito, yung dalawang building na yan, IFC pa rin. So, kapag ka New Year or this coming, hindi ko alam kung 18 yun, nagpa-fireworks po yung tuk-tuk na yan, maganda. Tapos dito naman ay China yung may ilaw na yan. Hindi ko alam kung anong meron dyan. Ayan o. Doon. Ang yaman nila sa kuryente guys, di ba? Ayan o. Tatawid lang ng dagat. So, siguro kapag humid na, doon ako sa kabilang seaside, yung malapit sa China, at iba-vlog ko yan sa inyo. Yung ano ko siya na ganito, yung gabi na, mga 7, 6, ganyan. Kasi as long gabi naman dito, at kahit gabihin ka sa labas, hindi naman po delikado kasi safe ang Macau, guys. Macau is safe if you are walking around, going outside.
napaka-safe po. May peace of mind ang Macau. So, no worries about sa mga surroundings. Kasi ay safe na safe kayo dito. So, ayan. Thank you for watching and thank you for support. To those who are not subscribed, please subscribe. Thank you guys. Bye-bye.